Sapung magandang umaga, magandang buhay, magandang gising mga kasambuhay at mga kaparokya. Ako po si Father Domi Guzman, Society of St. Paul, Kura Paroko ng Our Lady of Sorrows, FB Harrison, Pasay. Ito po ang ikalawang pinakamatandang parokya ng lungsod, kaisa-isang parokya ng Society of St. Paul sa Pilipinas at Macau, at dambana ng Mater Dolorosa de la Pieta. Laudatur Jesus Christus. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Ngayon po ay linggo ng ika-11 linggo. Linggo ng ika-11 linggo ng karaniwang panahon. Sunday of Ordinary Time, Week 11. At ang atin pong pagbasa, tuloy-tuloy mula sa Ebanghelyo ni San Marco, sapagkat tayo po ay nasa Year B ng ating Sunday cycle, ay Mark 4:26-34. Ayan. Nandun po tayo sa bahagi ng Gospel ni St. Mark, tungkol sa mga parables of the Kingdom of God. Dalawang parable ang atin pong tutunghayan para po sa linggong ito. Ito po unang-una ang parable of the seed that grows by itself. Ang kwento ng binhi na ipinunla at ito'y tuloy-tuloy na lumago, no? At nagkabunga. Sa Mark chapter 4, verse 26-29, at ang ikalawang parable, ang storya, talinhaga ng binhi ng mustasa, verses 30-34. Sa unang parable, the parable of the seed that grows by itself, ito pong paghahambing na ito na ginamit ng Panginoon upang tukuyin ang ating pamumuhay sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos, ay nagpapakita ng isang obvious na karanasan natin ng mga tao. Oo, kapag tayo po'y may tinatanim natin ito, dinidiligan tuwing umaga, pero ito'y hindi po natin binabantayan na maghapon. The seed grows by itself. At hindi rin natin ma-explain kung papaanong ito tuwing umaga ay nagkakaroon ng bagong sibol, na dahon, etc. No? Tayo ay nagagalak na ito'y lumalago, period. Pero yung usisain natin, paano ito lumalago, tutukan natin ito ng CCTV, upang makita natin ang slow-mo ng paglago. Palagay ko po wala ang gumagawa ng ganyan sa karaniwang buhay. Ang growth at development ay misteryo araw-araw. And ang isang nagtanim tulad ng farmer, kailangan magkaroon ng pasyensya. Sabi nga po ng Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Galacia, chapter 6, verse 9, sabi niya, in due time, we will reap if we do not faint. Oo, sa takdang panahon, tayo po kanya ay aani kung hindi tayo panghihinaan ng kalooban. Ayan. Yung ikalawang parable naman, puno ng mustasa, ay kwento po ng encouragement para po sa atin sa gitna ng maliliit na mga simula. No? Alam niyo po, ang puno ng mustasa, nagsisimula ito sa isang maliit na binhi na sinliit ng tuldok ng lapis. Kung yung bagong tasang lapis ay itutuldok mo, makikita mo ang tuldok, yan po
ang binhi ng mustasa. At mula diyan, hindi mo sukat akalain na ito'y lalaki sa proporsyon na mga ilang metro rin ang laki, no? Hindi masyadong malaki, pero sa proporsyon ng pinanggalingan ay hindi mo lubos iisipin na ang gatuldok ng lapis na binhi ay lalaki. At yan po ang kwento ng simbahan, di po ba? Mula sa 12 alagad, nagkaroon ng 500 believers sa 1 Corinthians 15 verse 6. At si Pedro naman afterwards nagbinyag ng 3,000 na mga bagong binyagan sa araw ng Pentecostes. And the rest, sabi nga natin, ay kasaysayan na. Now, habang lumalaki ang binhi ng mustasa, nagkakasanga, sabi doon ng Panginoon sa kanyang kwento, ang mga ibon ay magsisimulang dumapo. Alam nyo sa mga parables po ng Panginoon, tulad ng parable of the sower and the seed sa Mark 4, verse 15, ang mga ibon ay simbolo ng gawain ng kalaban na dumadagit sa mga binhi. Na para ba sinasabi ng Panginoon, oy, ini-encourage ko kayo, small beginnings, magiging malaki, pero habang yumayabong, ang gawain ni taning ay nandyan din. Daragit at daragit ang ibon. So sa dalawang parabolang ito o talinhaga, tatlong bagay ang atin pong siguro'y magandang mapagnilayan, bilang bahagi ng ating panalangin. Una, na ang atin pong living and working, ang atin pong paggawa at pamumuhay sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos, Kingdom of God, nangangailangan ng pananampalataya. Pero itong pananampalatayang ito, dapat i-express natin unang-una sa isang malusog na paubaya, no? Healthy letting go. Yan. Avoiding yung pagiging masyadong scrupulous, no? At isipin po natin, ang Diyos ay higit sa ano pa mang pasanin, ano pa mang concern, ano pa mang alalahanin sa buhay. God takes care more than what we can take care. At walang imposible sa Diyos, no? Pwede niyang gawin ang isang malaking himala mula sa maliliit na simula tulad ng binhi ng mustasa. So, yan dapat ang uri ng pananampalataya na mayroon tayo. Pagtitiwala, paubaya sa Panginoon. Sa lahat ng bagay, gawin mo ang kaya mo, the rest, ipaubaya mo. Sa grasya ng Diyos. Pangalawa, ipinapakita rin po ng dalawang talinhaga ngayon na pamumuhay, paggawa sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Nangangailangan din ng pasyensya, tiyaga, respeto sa biyaya ng panahon. May mga bagay na hindi pwedeng madaliin at gawing automatic, no? Dapat ang tunay na paglago, nire-respeto ang batas ng araw at gabi, gabi at araw. And then, pangatlo, living and working, pamumuhay at paggawa sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos, nangangailangan din ng ating pagmamatyag sa mga challenges. The more we grow, the more the birds come to perch and to pray. Pray, P-R-E-Y.
Ayan po, ano? Yan ang tatlong napakagandang prayer points na atin pong makikita sa Gospel of the Day. Sana po nakatulong ang atin pong pagninilay, pagkagising sa umaga. Paki-like, paki-share, paki-post, paki-repost sa inyo pong timeline, sa timeline ng inyong faith-based communities at sa timeline ng inyo pong parokya. Patuloy po tayong mag-evangelize. Ipakilala po natin ang ating FB page na Pagkagising sa Umaga at gayon din po ang ating Facebook page at ang ating YouTube evangelization page na Domi Guzman. At ngayon, hayaan niyo pong batiin ko ang ating mga virtual parishioners, unang-una ng Our Lady of Sorrows Parish. Ayan, kasama na riyan ang ating pong mga mababait at masisipag na staff ng Our Lady of Sorrows Outreach Foundation. Sina Ate Leonor, Nelo, Roslane, no? At pagbati rin kay Brother Andy at Esther Pablo. Ayan, kay Benji, at kay Gilbert. Ayan, mga parish workers po natin yan. Ministers na napaka-sisipag. Si Dada Sapanta, kumusta po? Si Letlet at Mon Salcedo. At gayon din po, si Lucia Casin, siyempre, no? Ang Sister Lucia Casin na talagang personally napaka-supportive. Pagbati rin po at pagpapala sa San Lorenzo Monday Bible Group ni na Sister Brenda Season Reyes, Nini Licaros, Fortune Ledesma, Chit Salud, Chit D, Leti Lopez, Josie Bernardo, Nene Leonor, Mengay Cabarus, Tessie Amparo, Fanny Blanco, Nelly Bengson, Alice Cabahug, Lita Helano, Nati Goles, Silvia Lacson, Fenang, Shirley Uy, at Lourdes Chowa. Gayon din po, binabati natin naman ang Monday Prayer Group ng Urdaneta. Sina Tita San Benaventura, yan, si Brother Obi, matagal ko nang hindi nakita. Obi Perlaroy, Brother Ruping, at Sister Bobo Tiangco, Ed Luz Tagle, at ang magkapatid na Cecil Saavedra at Belen Behasa. Binabati rin po natin ang mga parokyano ng Santa Maria de la Estrada sa Katipunan, Quezon City. Kinabibilangan po siyempre unang-una ni Father Aitoy, kumusta? Si Perks Domingo, ang Formation Ministry Head. At pagbati po kay Wee Ramas. Wee, salamat, ha? At gayon din po sa buong tribo ni Violet Ramiro at sa pamilya po ni Dina at Victor Reyes. Ayan. Pagbati rin po sa grupo ng Two Hearts Community ni Romy Maribic Plosius ng Karangalan Village, Cainta. At syempre po, atin ding pinagpapalat binabati si Infinity Love, ang kanya pong kapatid na si Nancy, si Rose B. Love, at si Lily Chua. Ayan. At sa ating batang Father Domi, CJ Villaluz, at isa pang batang tagasunod natin, si Angela Chavez. Ayan. And last but not the least, pagbati po, pagpapala sa Bible Group ni na Geraldine Osher, Rachel Nang, Carol C., Julie Go, Jessalyn Tan, Lian Chu at Evelyn, Loli C. at Marjo Chua. Ngayon po'y italaga natin ang maghapon to spend the day well. Dear sweet Mother Mary, keep your holy hand upon me. Guard my mind, my heart, my senses, that I may never commit sin. Sanctify my thoughts, affections, words, and actions, that I may please you and your Jesus, my God, and reach heaven with you. Jesus and Mary, give me your most holy blessings. In the name of the Father, the Son,
the Holy Spirit. Amen. Alleluia!